Praise God. Magandang umaga po sa ating Diyos na buhay. Amen. At magandang umaga rin po sa bawat isa na idinako ng Diyos sa lugar na ito. Amen. At sa mga nakikinig sa internet, sa ating mga recording. Amen. Pagpalain tayo nawa ng ating Diyos. Amen. Sa umagang ito. Amen. Inaaniyahan ko pong tumayo tayong lahat. Amen. Praise the Lord. Praise God. Humingi muna po tayo ng paggabay sa ating Diyos. Amen. Aming dakilang Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak. Hinihiling po namin, Ama, na pagpalain mo po kami sa umagang ito. Kaya po naming basahin ang mga talata ng Biblia, Panginoong Diyos. Kaya po naming ilipat ang bawat pahina ng mga ito. Ngunit ang magbigay buhay, Amen. Ang magpakilos ng mga salitang ito sa aming mga buhay, ikaw lang ang may kakayahan nito, Ama. Kaya hinihiling po namin sa umagang ito ang inyong patuloy na pag-iingat, ang inyong patuloy na paggabay, ang inyong patuloy na pangunguna sa amin, Panginoon. At hinihiling namin, Ama, kung may mga bagay man sa aming mga puso na hindi ka karapat-dapat sa inyong harapan, alisin mo po ito, Ama, upang malayang makikilos ang inyong banal na Espiritu sa amin. Ang gawaing ito ay naitatag sa pamamagitan ng inyong revelation, Panginoon. Hallelujah. Kaya't idinadalangin ko, Ama, na ikaw ang patuloy na magpahayag sa amin. Gamitin mo po ang munting sisidlang ito na maging daluyan ng inyong mga pagpapala sa inyong mga anak, sa amin, Panginoong Diyos, sa mga oras na ito, upang patuloy na ikaw ang aming mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian sa aming mga buhay at sa aming pananatili sa mundong ito habang hindi mo pa sinusugo ang inyong bugtong na anak. Salamat po, Ama. Patuloy ko pong iniaalay ang exhortation na ito. Ikaw ang patuloy na magbindika upang magkaroon ng buhay ito sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Inaanyahan ko pong buksan natin ang ating mga Biblia sa Revelation chapter 3 verse 21. Amen. Isang napaka-pamilyar na Praise the Lord. Napaka-familiar na mga talata. Amen. Maraming bumabasa, maraming nakakaalam ng mga talatang ito. Amen. Memoryado kahit na kudlit at tuldok. Amen. Pero ang vindikasyon, yung vindication, amen, at yung buhay, at yung pagkilos nito sa buhay ng isang mananampalataya, ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Kaya malaking pribilehiyo, amen, ang ibinigay sa atin ng Diyos, amen, na Revelation chapter 3 verse 21. Ang magtagumpay ay aking pagkakauloobang umupo kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Isang talata, amen. At maraming salamat. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang salita. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Medyo napapahapyawan na kanina pa itong mga talatang ito. Amen. Praise God. Ang Diyos ang nagkakaloob ng makakain ng ating mga espiritu. Amen. At and in one accord, in one spirit, ang Diyos ang patuloy na nagpapala sa atin. Amen. Ang exhortation na ito ay inspired sa message ng prophet na How Can I Overcome? Amen. Pero ang talata, ang title na ibinigay ko dito ay To Him That Overcometh. Amen. Praise God. To Him That Overcometh. Amen. Bilang mga Kristiyano, amen, walang hindi naghahangad na makamit yung ipinangako ng Diyos na gantimpala. Amen. Kaya nga mayroong sinasabi na mag-overcome. Amen.
ang ipinangako dito, ang pinangako ay uupong kasama ng Panginoong Hesus sa kanyang luklukan. Kapag umupong kasama ng Panginoong Hesus, ibig sabihin kasamang mamamahala dun sa kanyang paghahari. Amen. Sa takdang panahon. Amen. Ngunit bago mo makamit ito, bago ka umupo dito, sabi nga ng binasa natin, kailangan mo nang may mapagtagumpayan. Amen. Kailangan mo nang may mapagtagumpayan. Kung walang overcoming, walang reward. Amen. Sa inyo, sa bawat pagdalo nyo dito, amen. Kung kayo'y tatanungin, hindi ba kayo naghangad nito? Praise God. Nabasa natin, ilang beses na nating nabasa itong mga talatang to. Amen. Hindi ba natin hinangad ito sa ating mga, amen? Hindi ba natin naitanong sa ating sarili? Gusto ko lang pumunta pero ayoko nun. Pwede ba yun? Pwede nyo bang sabihin yun? Praise God. O nasabi man lang ba? Amen. Hindi. Kaya nga tayo nagpapakahirap, kaya tayo nagkakaroon ng sakripisyo, amen. Kasi gusto nating makamit yung reward na yun, yung ipinangako ng Diyos na reward na yun, amen. Yung talata na binasa natin, amen, ito'y napapatungkol sa kalagayan ng iglesia ng Laodicea, amen. Diba? Ano ba yung, amen, kung babasahin natin yung kalagayan ng Laodicea, sinusumbatan sila. Amen. No? Kasi naging mapagmalaki na sila eh. Naging mapagmalaki sila dahil ipinapalagay na nilang sarili nila na marami silang alam. Nagmamalaki sila dahil mayaman sila. Sabi nila, mayaman sila. Amen. Maaring, praise God, malakas din pinagmamalaki nila kasi malakas ang mga physical na pangangatawan nila. Amen? O malakas ang puwersa nila. Marami silang kasama sa iglesia. Marami silang miyembro. Kasi yun naman ang nagiging, ngayon eh, yun ang kalakaran ngayon eh. Marami kami. Kaya kami yung totoo. Yun yung sinasabi ng mga, praise God, yun yung sinasabi ng mga denominasyon, yung mga naitatag na mga gawain. Amen. Matataas ang tingin nila sa sarili kasi mga nakapag-aral sila. Amen. Ako? Uutusan mo? Ako? Paghuhugasin mo ng paa? Cum laude ako? Top of the class? Sasabihin, gagawin mo sa akin yan? Paggagawa mo sa akin yan? Marami silang mga pera. Amen. Lalaki ng mga sahod, sumasahod ng halos ginto na. Amen. Praise God. Matataas ang mga posisyon. Amen. Hindi lang sa politika, kahit sa simbahan. Amen. Pastor ako. Uutusan mo ako. Deacon ako. Praise God. Kaya nga sinusumbatan sila. Kasi dahil sa pag-uugali nilang yun, hindi nila alam na itaboy na nila yung Panginoong Hesus. Tinaboy nila ang Panginoong Hesus na kung saan yung Panginoong Hesus, nung nandito siya, praise God, sa pinakamababang kalagayan, dun siya nagpunta, parang magbigay halimbawa sa bawat isa sa atin. Pinanganak sa sabsaban, King of Kings, tapos pinanganak sa sabsaban, saka nakakita ng, praise God, King of Kings, naghugas ng paa ng mga apostol, praise God, ibinigay niya yung halimbawang ganun, para maging halimbawa sa atin, amen, praise God. Kaya nga sinusumbatan niya tong Laodicea. Anong paalala ng Panginoong Hesus? Ang paalala niya, bumili ng dinalisay na ginto. Sabi niya dito. Amen. Bumili ng dinalisay na ginto sa apoy para yumaman. Kasi akala niya mayaman siya materially pero hindi niya alam mahirap siya spiritually, no? Praise God. Bumili ng mapuputing damit. Amen. Upang huwag mahayag yung kahihiyan. Amen. At pangpahid sa mata upang makakita. Amen. But when we come here, pag pumupunta tayo dito sa gawain ng Diyos, amen, we are here for one specific purpose. Amen. This is the house of correction. No? May
May mga maririnig kayo dito sa pulpito na akala nyo kayo yung pinipersonal kayo, pero hindi. Amen. Right. Pero hindi. Amen. Kasi this is the house of correction. No? Yung correction, it will start from the house of God. Amen. Alam nga naman doon kayo i-correct ng Diyos pagdating doon sa ano, wala na, hindi ganoon. Amen. Dito tayo itinutuwid ng Diyos bilang paghahanda doon sa lugar na pupuntahan natin, na inihanda niya. Amen. This is the throne of God, and the judgment goes forth from the house of God. So dito pa lang, dinadalisay na tayo. Amen. We are here to see our shortcomings. Right. We are here to see our shortcomings. Amen. How can we catch from... We are also here to see how can we catch from where we should be. No? Kung paano tayo makakahabol dun sa kung saan sana tayo dapat. Amen. Kung nagkukulang tayo kung hindi pa natin alam yung tungkol dun sa halimbawa dun sa baptism. Amen. Ito yung tamang avenue. Amen. Para malaman natin yung mga shortcomings natin. Amen. Para maituro sa atin kung ano yung dapat nating malaman. Para makaabot tayo dun sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Where we are and where we ought to be. Ito rin yung tamang lugar kung para malaman natin kung saan na tayo at kung saan tayo patutungo. Amen. No? Praise God. Ano ba yung mga bagay natin kailangan mapagtagumpayan? Bakit sinabi sa 3:21 na ang magtagumpay? Ano ba yung kailangan natin mapagtagumpayan? Lalo na sa ating mga sarili. That's right. No? Amen. Kayo makakasagot niyan. Amen. Dahil praise God, hindi ako nagbabantay sa inyo ng 24/7 or 365 days in a year. Hindi ako nagbabantay, pero merong Diyos na nakakakita. Amen. No? Kayo yung makakasagot niyan. And at the end of the day, it's between you and God. No? It's between you and God. Sabi nga ng kapatid kanina, amen, may gusto niyang gawin yung isang bagay, pero parang may bahid ng konting pagsisinungaling, pero pagsisinungaling pa rin yun. Amen. Is that overcoming? Yes, that's overcoming. Amen. That's overcoming. How can you be given bigger things kung yung small things hindi ka mapagkatiwalaan ng Diyos? Amen. No? 'Di ba? Kaharian ang mamanahin mo, kaharian ng Diyos ang mamanahin mo. Praise God. And in small things, you can't be trusted. O paano 'yun? Amen. Praise God. Hindi nabanggit ang salitang overcoming kung walang pagtatagumpayan. Amen. Laodicea had to be rebuked, sabi nga. Ang Laodicea, yung kalagayan ng Laodicea, amen, it has to be rebuked. At ito yung age na kinalalagyan natin. Although wala tayo dun sa iglesia ng Laodicea, pero nandito tayo sa kapanahunan ng Laodicea. Kung may mga tanong po mamaya para sa mga ngayon lang naka-attend, maaari nyo pong itanong mamaya. Amen. The Laodicea had put Christ outside, no, of the church. No? It was just a blessing. Nakasumpong tayo ng blessing sa Diyos. Kaya, amen, we opened the door and we let Him in. Praise God. No? Natatandaan ko nung nagtatrabaho pa ako sa Clark. Takot ako na malate sa office. No? Pagdating ng kung ang shift ko is 8 p.m., kailangan before 8 nakapag-time in na ako kasi biometrics yun. Pagka inano mo yung thumb mo, i-scan niya na, ibig sabihin nag-time in ka na. Takot ako kasi kapag ka na-late ka, malaking kawalan. Unang-una sa sahod. Siyempre, kaya ka nga nagtatrabaho para kumpleto yung sahod mo. Kasi marami kang binabayaran. So, kailangan kumpleto yung sahod mo. Amen. Hindi lang yun. No? May mga penalty kasi. Pagka nagkaroon ng sunod-sunod na occurrence na late ka, HR ang susunod mong makakausap. No? At pag HR ang nakausap mo, pwedeng bibigyan ka ng written warning o kaya suspension. No? Suspension. So, mahirap yun. Pag nasuspend ka, lalo kang walang bayad. No? Pag written warning, may record ka na. Isang pagkakamali lang, suspension na yung kasunod mo. Amen. So, kung sa mga ganong paraan,
natatakot tayo na magkamali, praise God. Ganon din dapat ang pagnanasa natin na huwag mag-grieve yung Holy Spirit. Amen. Ganon din ang pagnanasa na huwag mag-grieve. Hindi dahil takot o hindi dahil natatakot kundi nag-iingat kasi sabi nga nag-iingat ang mga Kristiyano. Kaya hindi sila ginagalaw ng masama. Amen. Kasi kapag amen, experience ko to at alam nyo rin, na-experience nyo rin ito na once na nag-grieve ang Holy Spirit, napakahirap ibalik yung joy. Amen. Napakahirap ibalik yung joy. Susuyuin mo muna ng praise God, ng napakasidhi. Amen. Praise God. Napakahirap. Amen. Kaya nga ang panalangin ni Haring David, restore unto me the joy of thy salvation, nung magkasala siya, nung mag-grieve niya ang Holy Spirit. Napakalaking kabawasan sa paglilingkod. Amen. Praise God. Yung joy at yung passion, napakahirap ibalik. Kaya kailangan talaga ng pag-iingat. Amen. But now notice, sabi nga, his call here is not just to the church. Amen. Sinabi niya, hindi lang church ang sinasabihan niya. He that overcometh. So individual. Amen. Individual ang pakikipagdeal ng Diyos. Individual ang pag-overcome. Amen. It needs a sharp rebuke. Yung ating mga sarili, kailangan nating bigyan ng sharp rebuke pagdating sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen. Because of the current condition of the world. Amen. Dahil sa kalagayan ng mundo, napakabilis ng access ni Satan, no? That's right. Praise God. Napakabilis ng access ni Satan dahil sa kalagayan ng mundo. Laodicea, very convenient, no? Napaka-convenient age, sabi nga. Kasi lahat ng access, lahat ng gusto mong hanapin, basahin, gawin, napakadali mong magawa, no? Dahil halos available na lahat. Amen. Praise God. And in a life of a Christian, no turning back. No turning back. Just like what Mrs. Lot did. This is the very important thing. Ito yung isa sa pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano. No, keep on turning back. Walang laging bumabalik. Kasi pag bumabalik ka lagi, hindi ka makakalakad ng pasulong. Di ba? Ang kailangan ng Kristiyano, laging pasulong. Dapat ang lakad, laging pasulong. Turning northward, sabi nga. Kailangan laging, praise God, onward bound. No? Always onward bound. Sabi nga, ang bilin nga ng, amen, ang bilin ng Diyos, ang bilin din ng ating kapatid. Check ourselves if we are in the right pace. Check ourselves. Kung titignan nga natin, napaka-basic lang eh, no? Pero praise God, no? Napakahirap. Amen. This is the perfect time to keep the revival, sabi niya. Amen. Because this is the last, ito yung, ang kinalalagayan natin ay yung huling kapanahunan. This is the perfect time to keep the revival. What's revival? When there's revival, it produces twins. No? Dapat laging may revival sa atin. No? Amen. No? Praise God. No? Revival, it produces twins. The old one dies, and the new one always keeps on going. Amen. Keeps on going to God. Keeps on overcoming. Amen. Praise God. Minsan nabanggit habang nag-uusap kami ng isang ka-office mate ko, nabanggit daw ng amo namin na sa panahon ito, wala ka nang mapagkakatiwalaan dito sa office natin. Sabi daw niya gano'n. Tinanong ko siya, anong sinabi mo? Sabi ko gano'n. Hindi nga ako nakasagot eh, sabi niya gano'n. Kung sa akin niya sinabi yun, sasagutin ko siya. Meron pang pwedeng mapagkatiwalaan, sabi ko. At una ang Diyos, amen. Meron tayong malinis na konsensya, meron tayong malinis na puso. We can confidently say na, meron pang pwedeng pagkatiwalaan, amen. No? Sabi ko, when we work,
we work not because of them, but because there's God watching us. Sabi ko, merong Diyos na nakatingin at nakasubaybay lagi sa atin. No? Hindi tayo nagpapakitang tao lang na, tatango lang tayo, kaya kong gawin. Pag wala ning amo, bahala ka na sa buhay mo. Hindi tayo ganun. Amen. Praise God. In small and big things, we're overcoming. No? We are overcoming yung mga, praise God, yung mga trap ni Satan. Amen. Amen. Hindi po ako nagmamalaki. Amen. Na praise God. Unang sa Diyos ang kapurihan, pero kung papasok man sa trabaho, amen. Kung ano po yung ini-expect sa akin, minsan ini-exceed ko pa kung ano yung kailangan sa akin. Amen. Praise God. Kaya kung sasabihin niya sa akin yun, kung nung time na yun, ako yung sinabihan niya, sasabihan ko siya, meron ka pang pwedeng pagkatiwalaan. Kasi merong isang Pilipino na nagpagawa siya ng sulat. Doon sa sulat, sabi niya, state na lang daw doon na hindi daw siya nakakakuha ng airfare benefit, sabi niya. Kasi yung asawa niya nagtatrabaho sa isang mas magandang kumpanya at yung kumpanya nagbibigay ng business class na ticket. So, i-state na lang doon sa letter na hindi daw siya binibigyan ng kumpanya ng airfare at saka sabihin na lang daw doon na bachelor siya kahit family siya. Sabi niya, sabi ng boss ko tuloy nagalit, wala ka nang mapapagkatiwalaan sa panahon na to, sabi niya. Pero hindi tayo ganon. We are Christians, no? Naalala ko, hindi ito Kristiyano, amen. Pero napakagandang halimbawa yung ibinigay ng taong ito, amen. Hindi siya Kristiyano, pero sabi nga, may mga naririnig tayo. Kung ang isang bagay ba ay maganda, hindi ba marapat na gawin din ang bagay na yon? Amen. Praise God. Kasi merong isang Pilipino, meron akong nabasa na isang article tungkol sa isang Pilipino. He was one of the top in the class. He graduated with honors from the US Air Force Academy. Praise God. Nung in-interview siya, ito yung mga sinabi niya, amen. I had to keep in mind that I represent a nation, sabi niya. Kasi pinadala siya ng Pilipinas sa US para mag-aral, amen. At nung mag-graduate siya, sa Amerika yun ang competition, amen. Alam natin ang competition pagdating sa US, malakas. Kasi iba-ibang nation din ang naglalaban-laban, amen. He graduated with honors, amen. Sabi niya, I had to keep in mind that I represent a nation. Praise God. You have to keep in mind that you represent a heavenly nation. Amen. Bago nyo gawin yung bagay praise God, bago kayo magdesisyon bago nyo sabihin yung isang bagay, you are representing a heavenly nation. Amen. Praise God. Sabi niya, amen, we need to do our part and we need to do it right, sabi niya. As Christians, we need to do our part. And most importantly, we need to do it right. No? Sabi nga ng kapatid kanina, tama kaya? No? Kapag may doubt na, amen, no na. Amen. Kasi kung may doubt na, hindi na kalooban ng... Kasi alam mo kapag ka ang banal na espiritu ang mangungusap sa'yo, straightforward yan. Yes, kapag kalooban ng Diyos. So, wag na. Amen. If we need to do our part in the body of Christ, then we need to speak, we need to act as Christians. Amen. Simple, as Christians. Amen. Sinabi niya, chase your dreams. But do it honorably and live with integrity. Sabi niya. Hindi yung nakuha mo nga yung pangarap mo, kaya lang, magnanakaw naman kasi yan nandaya kasi yan, kaya nakuha niya yung no? Pwede ba tayong pag kaminana mo na yung kaharian, na nag-overcome ka, hindi. Halimbawa, namana mo na yung kaharian, tapos merong isang hindi mananampalataya, kaya lang naman niya minana yan kasi dinaya niya kami. May magsasalita bang ganun? Hindi. Walang magsasalita ng ganun. Amen.
Walang magsasalita ng ganun sa inyo because you lived your life with integrity, no? Praise God. And honorably, no? Kasi you ginawa niyo yung makakaya niyo para mabuhay ng may katapatan. Kasi hindi naman, yun nga sabi ko nga, hindi tayo nagtatrabaho dahil nakatingin yung boss natin o dahil meron lang tayong bandy clock o dahil nagmamayabang tayo sa kapwa natin o nagpapasikat tayo. Hindi. Nagpapakumbaba pa nga tayo pagka sinasabihan na ang galing mo naman. Hindi naman unang Diyos, no? Nababanggit natin ang Diyos kasi naririnig na natin para kung nakikita si Satanas na nahuhulog na parang lintik. No, pag nagmayabang tayo, parang ang Panginoong Hesus ang mismong nagsasalita sa atin ng mga bagay na 'yon. Amen. Eto pa, amen. Ang sabi niya, amen. I need to prove that Filipinos are the greatest people on earth, sabi niya. Praise God. Sinabi niya 'yun. Gusto niyang i-prove sa mga tao na kasama niya sa Amerika at doon sa mga tao na kasama niya na the Filipinos are the greatest people on earth. Kung siya bilang isang hindi Kristiyano nasasabi niya 'yun, amen. How much more we as Christians, no? We have to prove to all the people around us na we are the greatest people. We are the greatest people of God, no? We are the greatest people of God. When someone asks us to do something, kapag may humingi pagka merong may nagpagawa sa atin, we give our best, no? Because we are the greatest people, no, of God. We are the royal seed of Abraham. Amen. Praise God, no? Kaya we are the greatest people kasi we are the royal seed of Abraham. Ito sabi niya. Kaya ko lang nasabi na hindi Kristiyano kasi amen. Ibang pananampalataya. Pero sinabi niya, although he may be sincere, sabi niya, I have my purpose, sabi niya, to help my family and to help God, to glorify God. Praise God. So, bilang mga Kristiyano, no? Yung sinabi niya kasi inuna niya yung pamilya. Pero ang napag-aaralan natin dito, amen. You have to glorify God first. It should always be God first. Kasi pagka inuna mo ang Diyos, ang lahat susunod na. Amen. Bagamat hindi siya kaya ko nasabi na hindi kasi alam natin bilang mga Kristiyano, amen. Meron tayong dapat sundin na merong ibinigay na halimbawa ang Panginoong Hesus, no? To glorify God first, no? To obey the will of God first, no? Amen. And then every good things will follow. Amen. So bago tayo lumabas ng pintong 'yan, amen. Bago tayo lumabas ng gate na 'yan, amen. Bago tayo makipagtransaksyon sa mga tao na makakausap natin, bago tayo makipag-deal, lagi nating isipin, we represent the family of God. Amen. A holy nation, amen. Royal seed of Abraham. Amen. Bagamat, amen, sabi nga dun sa 1 Corinthians 9:25, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. No? Nagpipigil sa lahat ng bagay. No? They do it to obtain a crown. Crown na pagkatapos ng ilang taon, tapos na, kinalawang na. No? Wala nang value. Amen. But we, incorruptible. Amen. Eternal and endless. Amen. Sabi nga ng prophet, we should live constantly in the life of Christ. Amen. James 4:17. Him that knoweth to do good and doeth not, to him it is a sin. Amen. Strive, sabi nga ng prophet, strive with all that's in you to stay in the life of Christ. Sabi nga ng prophet, nabigay niyang halimbawa. Amen.
bilang pagtatapos, amen. Meron siyang ibinigay na halimbawa tungkol sa tupa, amen. Sabi niya ang tupa, hindi mo mapipigilan 'yan. Lalabas at lalabas ang pagiging tupa niyan. Lalabas yung wool sa katawan niya. Amen. Lalabas yung wool sa katawan niya. Nung minsan kasi nagkaroon ako ng sabi ko, bakit pagka may mga napapanood akong may napanood akong mga contest, bakit kaya ang gagaling kumanta ng mga to? Bakit hindi man lang ako nagkaroon ng gantong klaseng ano? Tapos malalaman ko, yung palang mga magulang niya o yung mga pamilya nila, pamilya rin ng mga manganganta. Amen. Tapos sabi ko, so namamana pala yun. Namamana yung skill o yung talent na yun. Tapos sabi ko, nung minsan, may nanonood ako napanood ko yung isang video. Sabi niya, pati daw yung sweat yung amoy ng katawan, sabi niya, namamana rin pala yan. Sabi niya, kaya pala minsan nasasabi natin, bakit silang yung lahi na ganito, iba yung amoy ng katawan nila, no? Nasa genes pala yan. Tapos kinategorize nung doktor na ang mga lahi na ganito, sabi niya, nasa category silang ganito. Kasi talagang kahit maligo sila ng maligo, ganun pa rin ang amoy nila, sabi niya. Itong mga lahi na, yung mga Asian, sabi niya, yung mga Asian, ito ang category nila, 1, sabi nila. Hindi sila nagpo-produce ng ganung karaming body odor, sabi niya. Tapos meron pinakita na mga scientific evidence na ganun nga, sabi niya. So pati pala yung amoy nasa genes, no? Nasa dugo na nananalaytay, no? So tayo bilang mga Kristiyano, kaya pala ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, no? Kasi nasa himaymay na ng ating nasa genes na natin, spiritual genes natin, yung genes ng Diyos. Amen. Kaya pala, no? Praise God. Sabi ko, kaya pala if science can prove that, no? And it's typed in the spiritual, no? Ganun kaya pala pagka may mga kaya pala pagka dumadating na yung tukso o yung kasalanan, nakakaiwas tayo kasi because we're part of God. Yung genes ng Diyos nasa sa atin at yung genes mismo, yun yung nagre-repel ng mga bagay na yun. Kaya pala mag-overcome tayo. Amen. Kaya pala tayo mag-overcome. So, praise God. Sabi ko, yun yung nature. Amen. Tama. Yun yung nature ng pagiging Kristiyano. Amen. Kaya if we see ourselves always falling short, praise God, may problema, baka yung genes ng Diyos ay wala sa atin. Amen. So, praise God. So sabi ko, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa biyaya mong ito. Sabi ko nga, hindi dahil sa sarili nating hindi dahil sa sarili nating kalakasan kaya tayo naririto. Amen. But because God showed us mercy and grace, no? Kaya tayo, praise God, kaya tayo narito. Kaya salamat sa Diyos, no? Kaya tayo malayang nakakadalo sa gawain dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Diyos sa ipinahayag niyang ito. Patuloy na naway magsilbing kalakasan sa atin ang mga salitang nabanggit sa pulpito. Amen. To him that overcometh, sabi nga ng Panginoong Jesus, He will grant to sit with Him in the throne, no? In His dominion, in His reigning. So, araw-araw may pagtatagumpay. Amen. In small and big things, mayroong pagtatagumpay. At wala tayong maitatago sa Diyos. Amen. Wala tayong maitatago sa Diyos. Sabi nga nung mga bata kami, kinukwento ni Mama, sige, pag nagsinungaling ka, may ipi-play na, pag dumating daw yung judgment, sabi niya, may TV na ipi-play, ipapakita, yan, ginawa mo, sabi niya. But, praise God, amen. Alam ko na, sabi nga ng prophet,
binigyan niya ng diin. This is the perfect time, sabi niya. Amen. This is the perfect time to Amen. Christian. rebuke ourselves. This is the perfect time para this is the perfect time for everyday revival. Amen. Praise God. Kasi lalong-lalo na't namamalas natin na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. At doon lamang po tayo dinala ng salita ng Diyos. Amen. Inaanihan kong tumayo po tayong lahat. Praise God. Praise the Lord. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Amang banal, o aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, bagamat maikli po ang exhortation, nagpapasalamat kami, Ama, na patuloy kang nagbibigay at nagkakaloob ng mga salita mo sa amin, ng mga pagpapaalala mo sa amin, that as the royal seed of Abraham, we should always be careful because we represent a nation, a holy nation of God. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong patuloy na biyaya sa amin at patuloy na kami bigyan mo ng paghahanda, bigyan mo kami ng kahandaan upang maging karapat-dapat po kami sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming pagsamo at pasasalamat sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Habang ang ating sa music ay nagpe-prepare, napakaganda ng sinabi ng ating kapatid na mga kapatid. Sa jeans. Praise God. Kaya pala